Right. Okay. Go, go, go. Okay. So, what is my life purpose? Yan. Ang tanong para sa akin, no? What is my life purpose? Pero anuin ko na rin. Ibabato ko sa inyo, what is your life purpose? Ayan. Ang pangit naman, bakit yung question niya? What is my life purpose, no? Ayan. So, what is your life purpose? Ano ba yung purpose nyo sa buhay? Okay? Kung ikaw ay ina, kung ikaw ay ama, ano purpose mo kaya? Bakit ka nagkaasawa? Bakit ka nagkaanak? Di ba? Bakit ka kaya maganda? Bakit ka kaya sexy? Ano purpose mo? Bakit may skilled ka? Okay? Na pagiging makapal lang mukha. Bakit may skilled ka na magaling kang makisama? Bakit ano kaya yung purpose mo, no? Ayan. Kailangan masagot yun, ha? Kailangan masagot natin mo sa sarili mo yun, eh. Bakit parang extraordinary ka kung i-compare ka sa ibang tao? Okay? O, para na lang ma-appreciate nyo yung negosyo natin. Bakit ikaw ang nakakita, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung friend mo, hindi yung tita mo, hindi yung classmate mo? Ano kaya yung purpose, no? Doon mo lang ma-appreciate ang isang bagay kasi once na dinidifferentiate mo yung mga bagay na meron ka. Okay? Kasi sabi nga po, kailangan kung gusto mo na maging successful sa buhay, you always be grateful sa mga bagay na meron ka. Yung pagkakaroon po ng opportunity na alam mo sa sarili mo na hindi lahat nabigyan is an opportunity para sa atin. Okay? So, be grateful. So, pwede nyo i-type, thank you so much, Lord. Okay? Kasi bakit? Ngayon ko lang na-realize, o nga, no? Ilang milyon na ba ang Pilipino? Parang 120 or 130 million, no? Pero isipin mo, no? Ilan lang ang na-invite sa one of the. Yung ibang in-invite na, pinakita na yung opportunity, hindi pa grinab, eh. Some of them, kaya huwag kayong magsasama ang loob kung yung kinakausap ninyo hindi sumasali. Hindi okay lang 'yon kasi unang-una, magkakaiba talaga yung design ni Lord, okay? Yan, darating ang tamang tao para sa ating lahat. Okay? Ayan, thank you so much, Lord, sabi. Okay, so ang ganda itong slide na to. I am so very very dito, no. Yung topic natin, no, by the way, yung discussion, no, yung mga lalalim to eh. Habang tumatagal, lalalim to, no? So ito po yung main purpose ng ating discussion, no? Just about building confidence is facing your future with fearless confidence. Gusto ko kasi, after nitong training na to, wala nang lingunan. Tuloy-tuloy na tayo hanggang dulo, hanggang hindi mo nakukuha yung main goal mo na maging successful at makatulong sa kapwa mo, talagang walang lingon-lingon. So parang something na parang gagawin nating robot or parang alam niyo yung kabayo, no, na meron siyang tapa-oo. Okay? So parang ang pinakikiramdaman niya lang is yung ano niya, yung anong tawag ba doon, yung yung driver, rider. Di ba tawag doon? Hindi naman kusinero. Hinete, no? Kutsero. Yung hinete, no? Yun ang pinakikiramdaman niya. O parang yung hinete, yun yung konsensya mo, yun yung pangarap mo, no? Na sinasabi sa iyo, "Uy, gumising ka na, mayroon kayong schedule, mag-prepare ka na ng talk mo." 'Di ba? Parang something like that, no? So, doon ka lang nakapokus sa pangarap mo, no? Pinakikiramdaman mo lagi yung may bumubulong sa iyo na kaya mo 'yan, 'di ba? Don't give up, 'di ba? Tuloy lang, okay? You be patient. Yan mga ganung ano, no? Yun. So, ito makakatulong to eh. Kasi nakita, alam niyo po, no? Ito experience lang, no? Itong training na to, we will na-discuss sa amin to way back mga 2009, 2010. Mga aral, mga 2 or 3, 4 years na kami sa ganitong industriya, no? So, nakita ko to, narinig ko to. Sabi ko, grabe, no? Pag talagang naisa puso mo ito mismong training na to, talagang grabe po. Makikita mo na you are so blessed. Mamaya po ma-appreciate nyo yan. Okay? Sige, sabi po rito, no? Ito, ang ganda nito. Sabi rito, no, the greatest mystery in life is that your destiny was chosen by God. Grabe, no? But its fulfillment is decided by you. So, alam naman natin na si Lord ang may gawa ng lahat ng bagay, including us, no? Kasama tayo doon, syempre. Kaya lang tingnan nyo po, no? Sabi rito sa slide na to, no? So, the greatest mystery in life is that your destiny, ano ba yung destiny? Yung future mo eh. Tama po? Was chosen by God. So, si Lord ang pumili ng future natin. But, its fulfillment is decided by you. But, yung magfu-fulfilled, tama? Yung magfu-fulfilled ng future na dinesign ng Panginoon para sa atin, tayo. tayo. Palagay po ninyo, anak ka ni Lord. May magulang ba na alam niyo yun, may magulang ba na magdi-design sa anak niya ng masirabling buhay? Wala naman marahil. So ibig sabihin, nakakasigurado tayo na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Tama po.
Pero ang ganda rin nung ano no, pero talaga si Lord no, ang ganda nung kanyang ano no, nung kanyang design no. But its fulfillment is decided by you. Oh, by the way, sige, kwenta ano, sample lang ako ng konti. Sample lang kayo na ang konti, no? Kapag may nagagandahan kayong slide, message lang kayo, ano lang kayo, something na, kung ano yung naiintindihan nyo, i-message nyo para ano tayo, no? Ganito, no? Pero alam nyo po, no, some of parents, no? Some of parents, especially kasama na kami doon, no? Ano ba yung ano, pag nagkaanak tayo, okay, bata pa lang, mga sanggol pa lang, parang nag-iisip na tayo ng mga bagay na magaganda dun sa anak natin eh. Alam niyo po kung naalaala niyo yung mga nauso to eh, nung mga 80s, 90s, yung mga insurance about education, may mga free need, actually may cup nga eh, nag-invest nga kami mag-asawa dyan sa cup na yan eh. Ang purpose nun, parang bata pa lang, sanggol pa lang, kukunan mo siya nung ano na yon, kukunan mo ng insurance na yon, no? Huhulugan mo yon. Then meron yung time na pag na-fulfill mo na yung ano, na-fulfill mo na yung hulog na yon, yung agency na yon, yun yung magpapaaral sa anak mo. Any school na gusto niya, any course na gusto niya, bala na sila. So ang mga magulang nun kumukuha bata pa lang. Ang main purpose ng magulang kaya sila kumukuha nun para makasigurado na at the end of the day, pagdating ng araw na mangangarap yung mga anak nila, gusto nila, kursong gusto nila, school na gusto nila, makakapasok. Kasi yun yung main ano eh, yun yung main purpose ng magulang, mabigyan ng magandang buhay yung magulang. So parang napansin po ninyo, yung magulang ang ganda ng ano no, ng purpose no. Ang ganda ng pangarap niya dun sa anak niya. Tama po, edi kinunan ng insurance. Okay, prepare na, nabayaran na. Ngayon ang tanong ganito, naka-prepare na yung magandang buhay para dun sa bata. Ang tanong, okay, nakasigurado ba tayo na yung plano ng magulang na magandang buhay dun sa bata ay mangyayari? Oh, di ba? Nakukuha niyo po yung idea ko. What if yung bata nabarkada, di ba? Di ba? Nanawa lang ibig sabihin, no? Second year college, nagtana, nabuntis, nakabuntis, di ba? O anong nangyari? Ano po yung point ko? Kaya ang sabi nga, no, the greatest mystery in life is that your destiny was chosen by God. Ang ganda ng plano ng Diyos. But its fulfillment is decided by you. Kung gusto mo na yung purpose ng Lord sa'yo ay mangyari, ikaw ang magde-decide. Tama po? Hindi yung ibang tao. Hindi nga magulang mo eh. Hindi yung kapitbahay mo. Kaya ano ang point ko? Nakita mo yung magandang opportunity ng one of the, bakit ka maniniwala dun sa negatibong tao sa paligid mo na hindi totoo, hindi mo kaya, hindi kaya yaman? Anong kaugnayan nun? Tama po? So, ibig sabihin, that's the reason why some of our leaders na lang or distributor, okay, failed. Kasi bakit? Hindi niya nakita eh. Hindi niya nakita na ang ganda ng plano ng Diyos kaya pinakita sa kanya si one of the. Nakuha niyo po? Kaya lang some of them, hindi rin nila alam na para makuha mo yung magandang plano ng Diyos sa'yo, ang magfulfill nun ikaw. Ikaw magdi-decide. Ilalaban mo, syempre naman, ilaban mo. Huwag yung konting struggle na reject lang, di ba? Nalipasan lang ng gutom, di ba? Na Indian lang, di ba? 1 linggo lang, 2 linggo lang, 1 buwan lang na walang cheque, walang benta. Nagde-decide, ayoko. No. Dapat ipag-pray mo. May learning yun eh. Tama, kaya nga, alam nyo po ba yung alam nyo naman yung season na tinatawag, di ba? O season ng pagtatanim, season ng pag-ani. Tama po. So, ibig sabihin, season yung buhay. Hindi pwedeng lahat ay maganda. Kaya nga may bagyo eh. Pero ang tanong, lipas ba ang bagyo? Of course naman, 1 week, 2 weeks, sisikat na yung araw. Pag sikat ng araw, di ba? O it means to say, tuloy ang buhay. So yun po yung idea, no? Ito po yung ang ganda nitong slide na to eh. Okay? Sabi ni Ma'am Kutsero. Naisip ko mamali siya kusinero. Talaga si engineer. Tama si Ma'am Kutsero, yung kanina yung So okay, sige tuloy tayo. Ano sabi rito? God is the manufacturer, we are the product. Ang galing, no? God is the manufacturer. Naniniwala ba kayo doon? Na si Lord ang gumawa sa atin. So by the way eto po, I'm a Christian eh. Kasi ibig sabihin, ito mga ganitong bagay na didiscuss naman to kapag medyo seryoso kasi pakikinig, no? Lahat tayo gawa ng Diyos. Yung magulang natin, ginamit lang ng Diyos para lumabas tayo. Pero talagang, kumbaga sabi nga kung consider natin, ang magulang talaga natin si Lord.
Tama, pero binigay yung responsibility ng biological parents sa magulang natin. Pero ang talagang nagbigay sa atin ng buhay si Lord. So God is the manufacturer. Like example, para halimbawa lang tayo. Ito ang pagandang halimbawa. Okay? Merong isang manufacturer. Tapos gagawa siya ng isang product. Okay? So yung may-ari, before na ilabas yung produkto, okay? Ano yung kanyang ikinukonsider? Kinukonsider niya na yung produkto na lalabas doon sa manufacturing niya is talagang talagang maganda. Kung pwedeng number one. So anong ginagawa niya? Nag-hire siya ng magagaling na ang trabaho is quality control. Ayan. When we say quality control, sila yung magdi-decide kung kung maganda, 'di ba? Yung pagkakagawa dun sa produkto kasi may mga brand 'yan eh. Hindi yan pwedeng maglabas ng produkto na may depekto. Masisira kasi yung brand, yung company. Tama po. So ibig sabihin talagang dadaan sila sa quality control. Ngayon si Lord ang may gawa sa atin. Palagay nyo lang, yung pagkakagawa sa atin ni Lord, meron kayang depekto o kumpleto? O 100% sabihin natin, success yung pagkakagawa sa atin, 100%. Yung po yung kailangan makonsider. Kaya mabibuild ang confident mo kasi marirealize mo na oo nga, no? Hindi gumawa si Lord ng hindi gagawa si Lord ng isang produkto na may depekto. Kasi siyempre, siya yung hindi naman pwedeng sabihin masisisi, pero masisira kasi yung brand eh. Nako nyo po. So, God is the manufacturer and we are the product. So, makakasigurado tayo na yung pagkakagawa sa atin, 100%, may capacity to become successful kasi yun din yung plano niya sa atin. Yun din yung future na ibinigay niya sa atin ang maging successful. At alam ko naman, hindi ka naman papayag, no? Na ang pagkakagawa sa iyo may defekto. Ay hindi lalo ako papayag. Tama po. So kaya ibig kong sabihin, kapatid, yung nangyayari sa buhay natin is designed by God. Kasi yun yung plano niya. Alam nyo yung makakita ka ng opportunity sa tamang oras. Kaya tingnan nyo po nakakakita ng opportunity na ganito. Di ba magkakaiba yung age? Merong 60, 70, 20, may mga agap. Di ba? Ako po, 33 years old. Bakit di ko nakita ng 21? Design ni Lord eh. Na doon ko talaga makikita yan sa edad ko na yon. Tama po, kasi kung nakita ko siya ng 21, ay siyempre, graduate ko lang, na 5 years ako nagpakaina sa pag-inyo, hindi ko man lang ako magpa-practice. So, ibig sabihin, kung pinakita niya sa akin ng 21, ako, hindi ko talaga siya i-grab. So, alam ni Lord yun. Yung timing na yun. Kaya nga yung right opportunity, dumarating yan sa tamang oras. Okay? Ayun po yung ibig sabihin doon, no? So, marahil may karoon kayong idea rito, ha? So, pakitype nga po kung talagang ikaw po ay 100% success ang pagkakagawa ni Lord. Ayan, i-type mo nga kung naniniwala ka na 100% yung pagkakagawa sa'yo, wala kang defecto. Alam ko, walang papayag dyan, ha? O pag may nag-type dyan, ako engineer, 90%. I believe ko. Okay, so, yung mga naniniwala, talaga mauna maging successful yun. Pero yung, alam nyo, yung mga palobat-lobat pa niya, yung baba ng self-esteem, tapos may mga inferiority na kaunting bagay, alam nyo yun, huwag tanggalin nyo yun. Tanggalin nyo yun. Yung pagkakagawa sa is enough para maging successful ka kasi yung pagkakagawa naka-design kung para ka saan. Okay, ganun lang yun. Okay? So sabi nga, your purpose day start on your birthday. So pagkapanganak mo, alam na ni Lord kung ano yung dulo ng buhay mo. Alam na niya alam na nga niya, yung ng pagpili ng magulang, siyang nagpili eh. Okay, kami nga ni Sir Dan, di ba? Kung papipiliin, gusto namin sa Amerikano kami eh. O bakit ginawa kami sa Pilipinas? Kung nandun kami sa Amerikano, nasa one of tiyaw, English ang salita. Nagkanda hirap tayo magkaintindihan, di ba? Kaya yung pagkapanganak mo, alam na ni Lord. Sa plano niya yan. Hindi natin pwedeng anuhin yan. At na lang natin, be grateful kung nasaan tayo. Okay?